Lilipad na papuntang Australia si Maymay. Narito po ang balitang dulot sa atin ng Mix Global. Ang sabi ni Mix Global, all smiles at the airport. Maymay Entrada is ready to bring her infectious energy to One Music Sydney. Hashtag One Music Syd, One Music Festival, and hashtag Maymay Entrada. Flash sale alert, meron pa rin pong available tickets na pwede nyong bili para mapanood ang 8 times concert sa Sydney, Australia. Ito po ay meron pa pong 50% off when you buy at least 2 tickets. Enjoy 8 full concerts from noon to sundown on October 8 at the Hordern Pavilion, and buy your tickets now. Sabi ni Shinami, we are excited for you, Maymay. Enjoy. Have a safe flight, Meridale. We are all excited na po. Sabi naman ni Chiloids, diba? Lahat po kami ay excited. Have a safe flight, Meridale, and good luck from Jack Cruz po yan. Mga kaibigan, narito po, ganito ka-sexy si Meridale na lumipad papuntang Sydney, Australia. Sino kaya ang kasama niya? Siya lang ba mag-isa ang lumipad? O magkasabay na ba kaya sila ni Miss KZ Tandingan? Diba? 50% off pa rin po ang tickets ng 1MX Hordern Pavilion ang venue. At yun po ay magaganap ngayong October 8, 2023. Ayan! Ay, guwapa ni Muday. Oy, kulot lang gihapon og duna paghapon siya bangs. Tungod kay hindi pa humahaba ang kanyang bangs, mga kaibigan. Naka-crop top po si Meridale. And have a safe flight po, Maymay. Ayan, ito po ang dahilan kung bakit hindi na po pwede si Maymay pupunta sa tawag dito, It's Showtime. Dahilan sa kanyang schedule papuntang Australia. 5 hours ago, ipinost ito ni Bingkay. Yes, Dong, enjoy your life being alone. Take it slowly. That person will come into your life in the right time and with God's perfect timing. I love you always and I am so proud of you. This was the moment when Edward was in a high channel. Ayoko nung marami gusto is posted. So, ganun Or pala kung talaga. guest ba ulit si Bilang Edward ikaw, Barber syempre, sa mo na pinagdaanan high ng channel. Ang chismis. Pero yes, Kasi- ito po ang sinabi ng Eduardo. Okay naman, healthy. Feeling ko this is the time to spend na mag-isa. Feeling ko kasi basta. Hindi ko Mag-isa. alam. Yun ang gusto ko ngayon. Asa ngayon, just to take it slow, ease into it. Tingnan natin kung ano yung mangyayari sa tamang panahon. Tulad Totoo. sabi ni Kuya, sa takdang panahon. Oo. Darating din yan. Hindi, tsaka baka Diyos ka eh. Yung pipili ng babae na para sa puso mo, siya na yun, hindi ikaw. Yeah. As in, Kuya Bayan. Ayoko nung marami, gusto ko isa lang. So, ganun pala talaga yan. Bilang ikaw, syempre, ang dami mo na pinagdaanan ng mga love life, Kuya Bayan. Basta ka pinagtaran lang. Hindi, no, mga crush-crush noon pa. Mga crush-crush hanggang natatagpuan mo na talaga ang minamahal mo. Ano ang pwede mong i-advise kay Edward pagdating sa Yun nga, puso? take it easy. Kasi alam mo ang buhay, napaka-iksi lang. Kung mamadaliin mo pa, lalong iiksi. Diba? Kailangan one at a time. Kung ano yung pangarap mo, unahin mo. Tapos yung love life, darating at darating sa iya. Kasi mabait kang tao. Diba? Huwag mo pwersahin. I'll take it. Ayan, galing na yun kay Kuya Bayan. Totoo. Bago, di ba bago kayo naging kayo ng asawa mo, kung sino-sino. Dumaan din ang- ang dami ng ligaw kaya sa'yo. Wala, ang daming naligaw. Ano ka ba't pinagtatanong? Pulis ka ba? Ay, Pag hindi, pinagtatanong mo, nililigaw mo. Hindi ba? Pero tanungin natin siya, Kuya Bayani, ano ang tipo mo sa babae? Tama. Ikaw, Kuya Bayani, I'm sure may mga dalaga kang anak. Sa tingin mo, kapag naligaw ba si Edward sa mga anak mo, pasok ba? Pasok na pasok. Oy! Alam mo, malayo pa lang si Edward, sasabihin ng ng anak ko, Papa, yung po manliligaw sa akin, susunduin ko. Baka maligaw. Baka maligaw ang galing-galing. Pero anong tipo mo sa nakakaba? Ako, super, malaking bagay yung loyalty.
yung loyalty sa gitna ng yung hardships. So siguro yun, yung malaking bagay yun. Kasi minsan, alam natin sa buhay showbiz, hindi yung madali. Kahit sa whatever type of life, hindi naman talaga madali. Mahirap naman talaga. Pero yung klaseng tao na, sige, nakikita ko yung nangyayari sa buhay mo, ko yung mga struggles mo, and I'm going to... Feeling ko, kasi... Talagang Edward, positive thinking. I love it, Edward. I know. Sabi dito, Edward, kontento sa isang babae. Who is she? Si Maymay pa ba yun? O, diba? Tapos na ang puso, ang chapter ng Mayward. Pero pag ang ganun ang maisip ko, kinikilig pa rin po ako, mga kaibigan. Huwag kayong magalit kasi nga po, hindi po basta-bastang makalimutan ang samahang Maymay and Edward at ang love team nila. Though dumaan sila sa ups and downs, pero makitang friendship pa rin sila hanggang ngayon, ay walang nagbago sa kanilang pagkakaibigan, ay ikinatuwa po ng ating mga puso yan, mga kaibigan. So at the moment na may marinig akong ganitong klaseng linyahan ng isang Edward Bobber, being loyal to one person and only wanting one person in his life, and I was like saying, sana si Maymay na yun. Pero syempre, dahil si Maymay ay meron ng minamahal at merong current love life sa kanyang buhay. So, we respect that and we are happy naman for Maymay's love life. So, whoever comes into your life, Edward Bobber, from then on, one day soon, we will respect also that one, and we will also tawag dito, rerespetuhin namin kung anong meron kayo at ano man ang magiging kayo. Di ba? O kung sino man ang magiging sayo at the end of time. Sabi ko nga noon, madadaan man sila sa maraming relationship. Kung sila ang destiny, wala tayong magagawa doon. Magalit man sa akin na ulitin ko yan, sasabihin sa inyo. Kasi it happened to me. I had, diba? Alam nyo na ang storya ng buhay ko din. And so at the end of time, yun pa rin ang napangasawa ko. So, yes, yun ang sinasabi ko sa inyo. Pag destiny. So, walang nakakahadlang doon at walang makapagbabago doon. O, diba? Kasi kahit mag-asawa pa yan sila, kasi maraming mga relationship na gano'n, nag-asawa, kahit sabihin mo nag-asawa sila, tapos dumating yung panahon na hindi naman natin pinipray, dumating yung panahon naghiwalay or whatsoever, and then nagkita, and then sila pa rin pala. O, diba? May mga ganong mga bagay sa mundo na hindi mo ma-explain kung bakit nangyayari. Pero yes, whatsoever, I am happy for Maymay sa kanyang relationship ngayon with talagang pinangangandakan niya ni Maymay Tata. And so, I am so happy, like, ganyan ang ginagawa ni Maymay kasi pinapakilala niya talaga sa mundong ibabaw na meron siyang aaron sa buhay niya. And masaya din ako for Edward Bobber kasi yun, grabe yung faith niya ka Lord, and that inaantay niya yung time kung saan darating yung para sa kanya din. So, sabi ni Edmay dito, sabi nga, true love comes once in a lifetime, and if it's true, then you'll be back in mine. Who knows? No one can tell. As long as you had a faith in your heart, walang imposible. Lalo na at kung deserving ka naman talaga na maging masaya. Yan ang sabi ni Edmay after na mapanood yung video ni Edward John Bobber. So, yun po. I'm happy and may kanya-kanya silang buhay at I'm happy na talagang going strong pa rin yung friendship nila and that they are achieving things by themselves na solo artists sila. So, yeah, it's only a proof that nobody can break the names of Maymay and Edward, can bring them down. Nobody can do that. Kasi nga po, hinahasa nila ang mga sarili nila sa bawat path na sinusunod nila at binabaybay nila sa career nila, sa showbiz po, mga kaibigan, sa showbiz landia. So yes, yan po ang ating little clip from Edward's guesting sa
program ni Miss Melay Cantiveros or ni Ma'am Shimelay kasama si Bayani Agbayani. O, diba? For now, yan muna po ang ating update. Let's all pray for my safety sa kanyang travel papuntang Australia. And let's all wish na she stays healthy and happy and that mapasaya niya, mas mapasaya pa niya lalo ang mga pupunta sa concert ng One Music Festival dyan sa Hordern Pavilion, Sydney, Australia. Alexander Lexter Jules, magandang hapon po or magandang gabi po sa inyo lahat. I will see you later for more. So, yes, yun ang sinasabi ko sa inyo. Pag destiny. So, walang nakakahadlang doon at walang makapagbabago doon. O, diba? Kasi kahit mag-asawa pa yan sila, kasi maraming mga relationship na gano'n, nag-asawa, kahit sabihin mo nag-asawa sila, tapos dumating yung panahon na hindi naman natin pinipray, dumating yung panahon na naghiwalay or whatsoever, and then nagkita and then sila pa rin pala. O diba? May mga ganong mga bagay sa mundo na hindi mo ma-explain kung bakit nangyayari. Pero yes, whatsoever, I am happy for my Mai sa kanyang relationship ngayon with talagang pinangangandakan niya ni Mai Trata. And so, I am so happy, like, ganyan ang ginagawa ni Mamay kasi pinapakilala niya talaga sa mundong ibabaw na meron siyang aaron sa buhay niya. And masaya din ako for Edward Barber kasi yun, grabe yung faith niya ka Lord and that inaantay niya yung time kung saan darating yung para sa kanya din. So, sabi ni Edmay dito, sabi nga, true love comes once in a lifetime and if it's true, then you'll be back in mine. Who knows? No one can tell. As long as you had a faith in your heart, walang imposible. Lalo na at kung deserving ka naman talaga na maging masaya. Yan ang sabi ni Edmay after na mapanood yung video ni Edward John Barber. So yun po, I'm happy and may kanya-kanya silang buhay at I'm happy na talagang going strong pa rin yung friendship nila and that they are achieving things by themselves na solo artists sila. So yeah, it's only a proof that nobody can break the names of my Mai and Edward, can bring them down. Nobody can do that. Kasi nga po, hinahasa nila ang mga sarili nila sa bawat path na sinusunod nila at binabaybay nila sa career nila sa showbiz po mga kaibigan, sa showbiz landia. So yes, yan po ang ating little clip from Edward's guesting sa program ni Miss Melay Cantiveros or ni Ma'am Shimelay kasama si Bayani Agbayani. O, diba? For now, yan muna po ang ating update. Let's all pray for my safety sa kanyang travel papuntang Australia. And let's all wish na she stays healthy and happy and that mapasaya niya, mas mapasaya pa niya lalo ang mga pupunta sa concert ng One Music Festival dyan sa Hordern Pavilion, Sydney, Australia. Alexander Lexter Jules, magandang hapon po or magandang gabi po sa inyo lahat. I will see you later for more.